hypothetically speaking lang, kunwari, ano ang mangyayari kung sakaling mabakante ang Vice President na post sa ating gobyerno? Okay, sa ilalim ng ating konstitusyon, kapag nagkaroon ng vacancy sa opisina ng Vice President, natanggal through impeachment, halimbawa, hypothetically, magno-nominate ang Pangulo ng kapalit na Vice President mula sa hanay ng Senado o ng Kongreso. So isang member ng House o member ng Senado. And then magbobotohan yung dalawang houses na yon, at kung makukuha ang majority vote, ma-affirm yung nomination ng presidente. So ibig sabihin, pipili yung presidente mula dun sa mga nakaupo na membro ng Kongreso at ng Senado, at kailangan sumang-ayon yung majority ng dalawang bodies na yon doon sa nomination para maupo at mahirang na vice presidente yung kanyang na-nominate. Nangyari na ito in the past. Nung natanggal si President Joseph Estrada at naging presidente si Vice President Gloria Macapagal-Arroyo, siya na yung naging pangulo. Nagkaroon ng bakante na BP, di ba? Kasi umangat siya, di ba? So ang ninominate niya isang sitting senator, si Senator Tito Ginggona. At sumang-ayon ang Senado at ang Kongreso, kaya naging Vice President Tito Ginggona noong unang bahagi ng termino ni GMA. So ganun na magiging proseso kung sakali mang magkakaroon ng vacancy sa Office of the Vice President. Okay, we're talking about vacancy sa Office of the Vice President. Hindi to nangyayari o mangyayari pa, pero sumasakali lang ito, mga kapatid. Hypothetical lang. So attorney, ano ang posibleng epekto niyan, yung senaryong niyan sa mga paparating na eleksyon? Is there a possibility na baka mas suportahan pa ng masa si Vice President Sara Duterte? Okay, well, yun talagang wala makakapagsabi, di ba? Although, kung titingnan natin, nitong mga nakaraang mga linggo, di ba? Madaming nagiging banggaan sa pagitan ng dating magkasama sa unit team, di ba? Kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama yung kanyang mga alyado sa Kongreso, at kampo ni VP Sara Duterte, kasama yung kanyang mga alyado sa politika. At sa kabila ng paglabas, 'di ba, ng madaming mga issue at panawagan naman sa bahagi ng kampo ni VP Sara Duterte na magkaroon ng mga rally, 'di ba? Nagkaroon ng ilang panawagan sila, 'di ba? Yung Maisog Rally, yes, ng mga nakaraang buwan. Mas recently, yung rally para protektahan si Pastor Apollo Kibuloy sa Davao mismo. Dahil nagpunta pa siya doon at humingi siya ng paumanhin sa mga membro ng KOJC na bakit nagkamali ako na inendorso ko sa inyo si BBM noong 2022. Okay, so may ganon. Pero nakikita natin na kung pagbabatayan natin yung turnout dito sa ganitong klaseng mga pagkapatawag nila ng rally, pagkapatawag nila ng people power, medyo hindi masyadong nagkakaroon ng suporta. So ako tingin ko baka posibleng indikasyon yan na sa kabila nung nagiging alitan nung dalawang kampo, hindi pa rin nagkakaroon ng ganong kalakas na simpatsya o suporta. Okay, yung kampo ni VP Sara, at least do sa extent na talagang lalabas yung mga tao para sa kanila. Hindi pa nangyayari yun. Pero tingnan natin, hindi ko alam kung mag-iiba yung usapan kung sakaling mag-impeachment. Pero sa impeachment kasi tingin ko, ang pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ito posibleng matutuloy sa darating na mga buwan ay oras. Kasi kahit paano, kahit sabihin mong, di ba, daanin sa fast track, 'di ba? Yung makakuha agad ng 1/3 ng House, 'di ba? 105 votes, diretso sa Senado. Anong buwan na? September na . October, filing na ng Certificate of Candidacy. So halos 2 buwan na lang ang naiiwan kasi alam naman nating lahat, kapag nag-file na ng kandidatura ang mga kasalukuyang membro ng Kamara at yung mga re-electionist sa Senado, medyo wala na silang oras para tutukan pa ang isang matrabaho at malakas makaubos na panahon ng impeachment. So tingin ko ang biggest na hurdle sa isang impeachment na gagawin bago eleksyon ay yung kawalan ng oras.